Alam nyo ba, isang realidad na kailangan nating tingnan, halos 4 sa bawat 10 Pinoy may alta presyon. At para sa ating mga senior, ating mga lolo't lola, mga magulang, mas mataas pa ang risk. Pero teka, paano kung yung mga paborito nating Pinoy ulam, yung akala nating healthy at masustansya, ay yun pa pala ang dahan-dahang nagdudulot ng problema? Paano kung yung pagkaing inihahain natin ng may pagmamahal ay may sangkap na lihim na nagpapalala sa kondisyon nila? Nakakagulat, no? Pero totoo, ang sodium o yung asin na simpleng pampalasa lang para sa atin, pwedeng maging kontrabida sa kalusugan ng ating mga senior. Magandang araw po sa inyong lahat. Habang gusto natin ng healthy lifestyle, lalo na para sa ating mga mahal na senior citizens, importante talagang silipin natin ang mga pagkaing inihahain sa kanila. Kasi madalas, sa kagustuhan natin maghain ng masasarap at pamilyar na ulam, di natin napapansin na yung iba, kahit mukhang healthy dahil maraming gulay o masabaw, ay pwedeng mataas pala sa sodium. Ang sodium kasi, pag sobra sa katawan, isa yan sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Para sa isang senior na may alta presyon na, o kahit yung mga nanganganib pa lang magkaroon, ang sobrang sodium ay parang unti-unting nagbibigay ng bigat sa kanilang sistema. Pwede itong mauwi sa mas seryosong problema gaya ng sakit sa puso, stroke at pati sa bato. Nakaka-worry, no? Ayon nga sa Philippine Heart Association, mula 22% noong dekada 90, umakyat sa 37% ang mga Pinoy na may alta presyon pagsapit ng 2021. Grabe ang taas. Kaya ngayon, pag-usapan natin to ng masinsinan. Yung mga pagkaing Pinoy na madalas nating isiping healthy o okay lang naman, pero sa totoo lang, pwedeng maging delikado dahil sa taglay nilang sodium. Titingnan natin ang 5 karaniwang ulam na dapat nating bantayan. Baka kailangan lang ng konting adjustment sa pagluto o kung minsan iwasan o palitan para sa kalusugan ng ating mga senior. Hindi to para manakot, ha? Gusto lang nating magbigay alam para mas maging conscious tayo sa mga inihahain natin. Kasi ang totoong pag-aalaga nagsisimula sa tamang kaalaman at sa matalinong pagpili ng pagkain. So, simulan na natin. Section 1. Sinigang. Lalo na kung gumagamit ng instant mixes. Ang sinigang. Sino ba namang Pinoy ang di mahilig sa mainit, maasim at masarap na sabaw ng sinigang? Isa to sa mga paboritong-paborito nating ulam. Madalas, tingin natin dito healthy kasi puno ng iba't ibang gulay tulad ng kangkong, sitaw, labanos, okra, talong at kamatis. Yung asim niya na karaniwang galing sa sampalok, kamyas o bayabas, nagbibigay ng kakaibang ginhawa lalo na pag masama ang pakiramdam. Para sa marami, comfort food ang sinigang. Ulam na nagpapagaan ng katawan at kalooban. Yung sabaw, parang nakakatulong sa panunaw. At yung mga gulay, nagbibigay ng bitamina at mineral. Para sa ating mga senior, madaling higupin ang mainit na sabaw at di mahirap nguyain yung mga malalambot na sangkap. Kaya naman, madalas itong inihahain sa paniwalang masustansya itong pilihan. Pero, saan nga ba pwedeng magkaproblema lalo na sa panahon ngayon na marami sa atin ang gumagamit ng mga instant sinigang mix para mabilis magluto? Itong mga sinigang mix, kahit ang dali gamitin at consistent ang lasa, kadalasan siksik sa sodium. Ang isang maliit na pakete ng sinigang mix na pang isang lutuan lang, pwedeng maglaman ng sobrang taas na sodium. Halimbawa, may brand ng sinigang mix na pwedeng may mahigit 100 miligram ng sodium. Bawat 2 kutsaritang serving. Kung isang buong pakete ang gagamitin para sa isang kaldero na hahatiin ng ilang tao,
malaki pa rin ang chance na makakuha ng mataas na sodium ang bawat isa, lalo na kung mahilig humigop ng maraming sabaw. Ang sodium dito madalas galing sa asin, iodized salt, at monosodium glutamate, MSG, o iba pang flavor enhancers na nasa mga mix. Para sa isang senior na may alta presyon, malaking problema ang sobrang sodium mula sa madalas na pagkain ng sinigang na niluto sa instant mix. Kasi ang sodium, pinapapanatili nito ang tubig sa katawan. Pag maraming tubig ang naiipon sa daluyan ng dugo, tumataas ang volume ng dugo na siyang nagpapataas ng presyon sa mga ugat natin. Yan yung blood pressure. Sa mga senior, yung mga ugat nila baka hindi na kasing elastiko tulad ng dati, kaya mas ramdam nila ang epekto ng pagtaas ng blood pressure. Ang tuloy-tuloy na mataas na blood pressure pwedeng magdulot ng pagod sa puso kasi kailangan nitong magtrabaho ng mas mabigat para mag-pump ng dugo. Sa katagalan, pwede itong mauwi sa heart failure, atake sa puso, o stroke. Bukod pa dyan, yung mga bato o kidneys na siyang sumasala ng sobrang sodium at tubig sa katawan, napipilitan ding magtrabaho ng husto. Para sa mga senior na baka may dati ng kondisyon sa bato, ang sobrang sodium ay pwedeng lalong magpalala ng sitwasyon nila. So, anong pwede nating gawin? Bawal na ba ang mga sinigang sa mga senior natin? Hindi naman. May mga paraan para ma-enjoy pa rin ang sinigang ng mas ligtas. Una, gumamit ng natural na pampalasa. Imbis na instant sinigang mix, subukang gumamit ng natural na pampaasim tulad ng sariwang sampalok, kamyas, bayabas o kahit hilaw na mangga. Medyo mas matrabaho siguro, pero kontrolado mo ang dami ng asin na idadagdag. Pangalawa, kontrolin ang asin. Kung gagamit ng natural na pampaasim, ingat sa pagdagdag ng asin o patis. Tikman muna bago magdagdag pa. Tandaan, ang patis ay mataas din sa sodium. Isang kutsara nito, pwedeng may mga 1,300 mg ng sodium. Pangatlo, dagdagan ng gulay. Bawasan ang sabaw kung mataas ang sodium. Kung di maiiwasan ang mix o kung kakain sa labas, hikayatin si lolo o lola na mas kumain ng gulay at karne sa sinigang. At bawasan ang paghigop ng sabaw kasi doon concentrated ang sodium. Pang-apat, basahin ang labels. Kung bibili ng instant mix, ugaliing basahin ang nutrition facts label. Piliin yung mga produktong mas mababa ang sodium kung meron man. May ilang low sodium alternatives na pwedeng mahanap. Panglima, magluto mula sa simula. Cook from scratch. Ito ang pinakamahusay na paraan para makontrol ang mga sangkap. Pwede kang gumamit ng iba't ibang pampalasa tulad ng sibuyas, bawang, luya at kamatis para sumarap ang sinigang nang di masyadong umaasa sa asin. Ang sinigang, napakasarap at mahalagang bahagi ng ating kulturang Pinoy. Sa mas maingat na paghahanda at pagpili ng sangkap, pwede pa rin itong maging bahagi ng hapagkainan ng ating mga senior nang di nakokompromiso ang kanilang kalusugan. Ang konting kaalaman at pagbabago sa paraan ng pagluluto, malaking tulong na para maprotektahan sila. Section 2. Pinakbet. Lalo na kung gumagamit ng maraming bagoong o pampalasa. Ang pinakbet o pakbet, isa pa sa mga paboritong ulam nating mga Pilipino, galing pa sa norte ng Luzon. Kilala to bilang masustansyang pagkain kasi sari-saring gulay ang sangkap. Karaniwan, may kalabasa, ampalaya, talong, okra, sitaw. At minsan may kamatis at sili pa. Sa unang tingin, parang perpektong ulam to para sa mga naghahanap ng masustansya at masarap. Puno ng bitamina, mineral, at fiber ang mga gulay na to. Ang kalabasa, mayaman sa beta-carotene. Ang ampalaya, kilala sa potensyal nitong makatulong sa blood sugar. At yung ibang gulay, may kanya-kanyang benepisyo. Para sa ating mga senior, ang pagkain ng maraming gulay,
ay talagang inirerekomenda para sa kanilang kalusugan, panunaw, at pag-iwas sa sakit. Kaya naman, ang pinakbet madalas nasa listahan ng healthy na ulam. Pero, ang dapat nating bantayan sa pinakbet ay madalas nanggagaling sa isa sa mga pangunahing sangkap na nagpapasarap dito, ang bagoong alamang, shrimp paste, o bagoong isda, fish paste. Ang bagoong, kahit anong klase pa yan, kilalang kilala sa napakataas na sodium. Ang paggawa kasi ng bagoong, kailangan ng maraming asin para ma-preserve at magkaroon ng kakaibang lasa. Ang isang kutsara, 15 gramo ng bagoong alamang gisado ay maaaring may 500 at 50 miligramo ng sodium, at ang ibang klase ng bagoong ay pwedeng umabot pa sa 1,300 at 80 miligramo ng sodium kada kutsara. Sa tradisyonal na pagluto ng pinakbet, hindi lang isang kutsara ang ginagamit, minsan ilang kutsara pa para makuha yung tamang lasa, lalo na kung luto sa karinderya o restaurant na kailangan talagang matapang ang lasa. Bukod sa bagoong, minsan dinadagdagan pa to ng patis o asin. Para sa ating mga senior, lalo na yung may alta presyon, ang mataas na sodium sa isang serving ng pinakbet ay pwedeng maging problema. Isipin nyo, yung recommended na sodium lang sana sa isang araw para sa may alta presyon ay 1,500 mg o mas mababa pa. Kung isang serving ng pinakbet pa lang ay malaki na ang porsyento nito, ang dali ng lumampas sa limitasyon sa isang araw, lalo na kung isasama pa ang sodium galing sa ibang pagkain. Ang epekto nito, tulad ng nabanggit natin sa sinigang, pagtaas ng blood pressure, dagdag na trabaho para sa puso at bato, at mas mataas na panganib sa mga komplikasyong cardiovascular. Pwede ring maranasan ng mga senior ang pamamanas o water retention dahil sa sobrang sodium na hindi komportable at dagdag bigat sa katawan. Paano natin gagawing mas ligtas ang pinakbet para sa ating mga senior? Una, bawasan ang dami ng bagoong. Ito ang pinakadirektang paraan. Imbes na sundin yung tradisyonal na dami, subukang gumamit ng mas kaunting bagoong. Magsimula sa konti at tikman. Baka magulat kayo, masarap pa rin kahit di gaano kaalat. Pangalawa, hugasan ang bagoong. Kung pwede, yung ibang klase ng bagoong, lalo na yung buo-buo pa, pwedeng hugasan ng bahagya para mabawasan yung alat bago igisa o ihalo. Pero tandaan, nasa produkto na mismo yung sodium. Pangatlo, gumamit ng alternatibong pampalasa. Para mapalasa ang pinakbet nang di masyadong umaasa sa bagoong, subukang gumamit ng mas maraming natural na aromatics tulad ng sibuyas, bawang, luya at kamatis. Nagbibigay to ng natural na tamis at asim na bagay sa mga gulay. Pwede ring mag-eksperimento sa herbs at spices na mababa sa sodium. Pang-apat, pumili ng mas sariwang sangkap. Ang sariwang gulay may sarili ng lasa. Pag sariwa ang mga sangkap, di na kailangan ng sobrang pampalasa. Panglima, kontrolin ang iba pang maaalat na sangkap. Kung nagdagdag na ng bagoong, iwasan na ang pagdagdag pa ng patis o asin. Kung gagamit ng karne tulad ng baboy, piliin yung sariwa imbis na mga processed na karne na mataas na rin sa sodium. Yung chicharon na minsan inihahalo, dapat ding iwasan. Pang-anim, lutong bahay ang pinakamaganda. Sa pagluluto sa bahay, kontrolado mo lahat ng sangkap at dami ng pampalasa. Pwede mong i-adjust ang lasa ayon sa pangangailangan ng inyong senior. Pang-pito, magtanong sa restaurant. Kung kakain sa labas, pwedeng magtanong kung pwede bang bawasan ang bagoong o asin sa kanilang pinakbet. Ang pinakbet, isang ulam na sumasalamin sa yaman ng ating agrikultura. Di natin kailangang alisin to ng tuluyan sa diet ng ating mga senior. Ang kailangan lang, mas maging maalam at malikhain sa paghahanda
para manatili itong masustansya at higit sa lahat, ligtas para sa kanila. Ang pagbabawas ng sodium, maliit na hakbang lang pero malaki ang epekto sa kalidad ng kanilang buhay. Section 3. Laing. Lalo na kung may bagoong, alamang at matatabang sangkap. Ang laing, isa pang sikat na ulam dito sa atin, lalo na sa Bicol region. Gawa ito sa pinatuyong dahon ng gabi, niluto sa gata ng niyog at karaniwang tinimplahan ng sili para umanghang, luya, bawang at sibuyas. Marami ang gandang-ganda sa kakaibang creamy at medyo spicy na lasa nito. Kadalasan, iniisip nating medyo healthy ito kasi ang pangunahing sangkap, dahon ng gabi, ay gulay. Ang dahon ng gabi, mayaman sa bitamina A at C, folate, calcium, potassium at fiber. Yung gata naman, kahit mayaman sa taba, may naniniwalang may good fats ito kung sakto lang ang konsumo. Dahil gulay ang bida at plant-based ang pangunahing sangkap, parang ang dating ay masustansya itong pilihan. Pero yung posibleng problema sa laing, dalawa ang titingnan natin. Una, yung paggamit ng mga pampalasang mataas sa sodium. At pangalawa, yung klase at dami ng taba na kasama rito. Katulad ng pinakbet, madalas ginagamitan ng bagoong alamang o minsan balaw, fermented shrimp, ang laing para sa malinamnam na lasa. Tulad ng napag-usapan na natin, ang bagoong ay siksik sa sodium. Ilang kutsara lang nito sa isang lutuan ng laing. Pwedeng magdagdag ng daan-daan, kung di man libo-libong miligrams ng sodium. Isang serving ng isang kilalang brand ng bagoong alamang gisado, isang kutsara o 15 gramo, ay may 550 miligramong asin. Ang ibang brand ng bagoong alamang ay maaaring umabot ng 1,380 miligramo ng asin kada kutsara. Kung ang laing ay pinalasa pa ng karagdagang asin o iba pang commercial seasonings, lalo pang tataas ang sodium nito. Yung pangalawang aspeto, yung taba. Kahit pa ang gata ng niyog, ang nagpapakreamy, mataas to sa saturated fat. Habang may debate pa rin tungkol sa epekto ng saturated fat galing sa niyog, ang sobrang konsumo nito, lalo na kung ang laing ay may kasama pang matatabang hiwa ng baboy, pork belly, o chicharon, ay pwedeng mag-ambag sa pagtaas ng timbang at kolesterol. Ang obesity at mataas na kolesterol, risk factors din. Yan para sa alta presyon at sakit sa puso, na karaniwang problema na sa mga senior. Para sa isang senior na may alta presyon, ang kombinasyon ng mataas na sodium at potensyal na mataas na saturated fat sa laing ay pwedeng maging delikado. Ang mataas na sodium, direktang magpapataas ng blood pressure. Ang sobrang saturated fat naman, kung regular na kinokonsumo, pwedeng mag-ambag sa pagbabara ng mga ugat, atherosclerosis, na lalong magpapahirap sa daloy ng dugo at magpapataas pa ng presyon. Parang double whammy to sa puso at ugat nila. Ito ang ilang tips para maging mas senior-friendly ang laing. Una, limitahan o iwasan ang bagoong. Subukang gumamit ng mas kaunting bagoong kaysa sa karaniwang resipe. Kung pwede, humanap ng low-sodium alternatives o gumamit ng ibang pampalasa. Pwedeng subukan ang konting tinadtad na isda, tulad ng tinapa, pero piliin yung di masyadong maalat para sa umami flavor o mas maraming bawang, luya at sibuyas. Pangalawa, piliin ang light coconut milk. Kung maaari, gumamit ng light coconut milk na mas mababa ang fat. Pwede ring bawasan ang kabuuang dami ng gata. Pangatlo, gumamit ng lean protein. Kung maglalagay ng karne, piliin yung mas payat na hiwa ng baboy o manok o gumamit ng isda. Iwasan ang pagdagdag ng chicharon o iba pang matatabang sahog. Pang-apat, dagdagan ang gulay, hindi lang dahon ng gabi. Pwedeng magdagdag ng iba pang gulay sa laing tulad ng sigarilyas o kalabasa para madagdagan ang sustansya at fiber. At para mas mabatak ang ulam,
ng hindi puro gata at pampalasa. Panglima, kontrolin ang anghang. Kahit may benepisyo ang sili, ang sobrang anghang ay baka di maganda sa sikmura ng ilang senior. I-adjust ang dami ng sili ayon sa gusto at tolerance nila. Pang-anim, magluto sa bahay. Sa ganitong paraan, kontrolado mo lahat ng sangkap, mula sa dami ng bagoong, klase ng gata, hanggang sa dami ng asin. Pang-pito, moderate portions. Kahit na mas healthy na ang version ng laing, importante pa rin ang moderasyon, lalo na para sa mga senior. Ang laing, kakaibang pagkaing Pinoy na nagpapakita ng ating pagkamalikhain sa paggamit ng lokal na sangkap. Sa ilang pagbabago, pwede pa rin itong maging bahagi ng balanced diet ng ating mga senior na nagbibigay kasiyahan sa kanilang panlasa nang di isinasakripisyo ang pinakamahalaga nilang yaman, ang kanilang kalusugan. Importante lang tandaan na yung dahon ng gabi mismo, napakasustansya. Yung paraan lang ng pagluto at mga idinadagdag na sangkap ang kailangang bantayan. Section 4. Chicken Fish Tinola. Lalo na kung gumagamit ng bouillon cubes o sobrang patis. Ang tinolang manok o minsan tinolang isda, isa sa mga pinakakilalang comfort food sa Pilipinas. Isa tong sabaw na karaniwang may manok o isda, berdeng papaya o sayote, dahon ng sili, at minsan malunggay. Ang lasa nito galing sa luya, bawang at sibuyas. Dahil sa simpleng sangkap, mainit na sabaw, at mga gulay tulad ng papaya at malunggay, nakilala sa dami ng bitamina at mineral. Madalas tingin sa tinola ay napaka-healthy na ulam. Madalas itong inirerekomenda sa mga may sakit, bagong panganak, at syempre sa ating mga senior dahil madali itong tunawin, masustansya at nagbibigay ng init sa katawan. Ang manok, source ng protina. Ang luya, kilala sa anti-inflammatory benefits. At ang malunggay, tinaguriang miracle vegetable dahil sa dami ng nutrisyon. Pero kahit itong parang inosenteng tinola, pwede ring magtago ng mataas na sodium depende kung paano inihanda. Ang problema, madalas nagmumula sa dalawang karaniwang sangkap na ginagamit para mapabilis at mapasarap ang luto. Ang mga bouillon cubes, chicken cubes o broth cubes, at ang sobrang paggamit ng patis, fish sauce. Ang mga bouillon cubes, sikat na sikat sa maraming kusinang Pinoy kasi nagbibigay ng instant linamnam at lasang manok sa sabaw. Pero itong mga cubes na to, karaniwan napakataas sa sodium. Isang maliit na cube pa lang, pwedeng may 800 mg hanggang 1,000 mg o higit pang sodium, depende sa brand. Kung gagamit ng 1 o 2 cubes para sa isang kaldero ng tinola, malaking bahagi na yan ng daily sodium allowance, lalo na para sa isang senior na may alta presyon. Ang sodium sa bouillon cubes, karaniwan galing sa asin at MSG, monosodium glutamate, o iba pang flavor enhancers. Ang patis naman, na madalas gamitin sa tinola, either hinahalo sa sabaw habang niluluto o bilang sausawan, isa pang malaking source ng sodium. Tulad ng nasabi ko na, isang kutsarang patis, pwedeng may mga 1,300 mg hanggang 1,800 at 70 mg na sodium, yan. Kung mapaparami ang lagay ng patis sa nilulutong tinola, o kung si lolo o lola ay mahilig pang magsawsaw ng patis sa kinakaing manok o isda galing sa tinola, siguradong tataas ng husto ang sodium intake nila. Para sa isang senior na may hypertension, ang regular na pagkain ng tinola na mataas sa sodium dahil sa bouillon cubes at sobrang patis ay pwedeng magresulta sa di makontrol na blood pressure. Pwede itong magdulot ng sintomas tulad ng sakit ng ulo, pagkahilo, at sa mas malalang kaso, pwedeng mag-trigger ng hypertensive crisis o magpalala ng komplikasyon sa puso at bato. Nakakalungkot isipin na yung ulam na akala nating nakakagaling, pwedeng maging sanhi pa ng problema
kung di tayo mag-iingat. Ano ang mga hakbang para manatiling healthy ang ating tinola? Una, iwasan o bawasan ang paggamit ng bouillon cubes. Imbes na umasa sa bouillon cubes, subukang pakuluan ang manok o tinik ng isda ng mas matagal para lumabas ang natural na lasa nito at makagawa ng masarap na sabaw. Gumamit ng mas maraming aromatics tulad ng luya, bawang at sibuyas. Pangalawa, kontrolin ang dami ng patis. Gamitin ang patis ng matipid. Maglagay ng konti habang nagluluto at tikman. Kung gagamit ng patis bilang sausawan, hikayatin si senyor na gumamit lang ng napakakonti. O mas maganda kung maiiwasan. May mga low-sodium fish sauce na rin na nagsisimulang lumabas sa merkado. Pangatlo, gumamit ng sariwang sangkap. Ang sariwang manok o isda at sariwang mga gulay may natural na sarap na di na kailangan ng maraming artipisyal na pampalasa. Pang-apat, palakasin ang lasa gamit ang natural na paraan. Bukod sa luya, bawang at sibuyas, pwede ring magdagdag ng tanglad, lemongrass, para sa dagdag na aroma at lasa nang di nagdaragdag ng sodium. Panglima, basahin ang labels. Kung gagamit pa rin ng bouillon cubes o commercial broths, basahin ang nutrition label at pumili ng option na may pinakamababang sodium. May mga low sodium o no salt added chicken broth na available. Pang-anim, dagdagan ang gulay. Siguruhing siksik sa papaya o sayote at dahon ng sili o malunggay ang tinola. Hindi lang to masustansya, nagbibigay din ng natural na lasa at texture. Pang-pito, mag-alok ng alternatibong sausawan. Imbes na purong patis, pwedeng mag-alok ng kalamansi o suka na may konting sili bilang sausawan. Kung kailangan, nagbibigay ito ng asim at anghang na pwedeng makadagdag sa sarap ng pagkain nang walang dagdag na sodium. Ang tinola, tunay na yaman ng kusinang Pinoy. Sa pagiging mas mapanuri sa mga sangkap na ginagamit, lalo na sa pampalasa, masisiguro nating ang bawat higop ng sabaw at kagat ng sahog ay tunay na nagdudulot ng sustansya at ginhawa sa ating mga mahal na senyor nang walang kasamang panganib. Ang pagluluto mula sa puso gamit ang natural na sangkap, ang pinakamahusay na paraan para pangalagaan ang kalusugan nila. Section 5. Paksiw na isda. Lalo na kung gumagamit ng sobrang suka, toyo o asin. Ang paksiw na isda, isa pang karaniwang ulam sa maraming bahay dito sa Pilipinas. Paraan to ng pagluto ng isda, karaniwan bangus, galunggong o tilapia sa suka, bawang, luya, paminta at minsan may kasamang talong o ampalaya. Ang suka ang pangunahing sangkap sa pagluto at pagpreserba, kaya may kakaibang asim. Marami ang tingin dito healthy na option kasi yung isda mismo masustansya, mayaman sa protina at omega-3 fatty acids, lalo na ang bangus. Yung paraan ng pagluto na stewing o poaching sa suka, parang mas magaan kumpara sa prito. Simple lang din ang mga sangkap, kaya parang prangka at malinis na ulam. Pero, saan ba pwedeng sumobra ang sodium sa paksiw na isda? Hindi lang to galing sa asin, kundi pati na rin sa ibang pampalasa tulad ng toyo, soy sauce, o patis, fish sauce, na minsan inihahalo. Depende sa version sa bawat rehiyon o sa personal na gusto. Una, ang asin. Kahit suka ang bida, importante pa rin ang asin para mabalanse ang asim at lumabas ang lasa ng isda. Kung maparami ang lagay ng asin, tataas agad ang sodium ng ulam. Pangalawa, yung ilang resipe ng paksiw. Lalo na yung paksiw sa toyo, gumagamit ng toyo bilang isa sa mga pangunahing sangkap. Ang toyo, tulad ng patis, napakataas sa sodium. Isang kutsarang toyo lang, halos 1,000 miligramo na sodium na yon. Kahit hindi paksiw sa toyo ang niluluto, may ilan pa ring nagdaragdag ng konting patis para sa dagdag linamnam na lalo pang nagpapataas ng sodium.
Isa pang dapat tingnan ay yung klase ng isda. Mas okay syempre yung sariwang isda, pero minsan pag gumagamit tayo ng mga isdang pinatuyo o inasnan, tulad ng daing na bangus na ginagawang paksiw, mataas na agad yon sa sodium bago pa man lutuin. Para sa ating mga senior na may alta presyon, ang paksiw na isda na niluto na may mataas na sodium ay pwedeng magdulot ng problema sa blood pressure nila. Ang sobrang sodium mula sa asin, toyo o patis magreresulta sa pag-ipon ng fluid sa katawan na magpapataas ng presyon sa mga ugat. Pwede itong maging sanhi ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga o pagkahilo. Ang pangmatagalang epekto, paglala ng hypertension at mas mataas na risk sa sakit sa puso at bato. Narito ang ilang paraan para gawing mas healthy at mas mababa sa sodium ang paksiw na isda para sa ating mga senior. Una, maglagay ng konti lang muna at tikman. Tandaan na yung suka may sarili ng lasa na baka di na kailangan ng sobrang alat. Pangalawa, iwasan o bawasan ang toyo at patis. Kung di naman talaga kailangan sa resipe, iwasan ang toyo at patis. Kung tradisyonal na may toyo ang version niyo ng paksiw, gumamit ng low-sodium soy sauce at bawasan ang dami. Maraming low-sodium soy sauce options na available ngayon. Pangatlo, gumamit ng sariwang isda. Palaging pumili ng sariwang isda kaysa sa mga processed o pinatuyong isda na mataas na sa sodium. Pang-apat, dagdagan ang aromatics. Gamitin ng husto ang bawang, luya at sibuyas para magbigay ng lasa. Natural na pampalasa, ito na walang masamang epekto sa blood pressure. Pwede ring magdagdag ng sili kung gusto ng konting anghang na pwedeng makatulong magbigay ng kick sa lasa ng di na kailangan ng maraming asin. Panglima, huwag sobrahan ang suka na mag-uudyok ng alat. Minsan, pag masyadong maasim, napipilitan tayong magdagdag ng mas maraming alat para mabalanse. Siguraduhing tama lang ang proporsyon ng suka sa tubig o iba pang likido. Pang-anim, magdagdag ng gulay. Ang paglalagay ng talong, ampalaya o okra ay di lang nagpapasarap, nagdadagdag din ng sustansya at fiber. Pang-pito, lutong bahay pa rin. Ang pagluluto sa bahay ang pinakamahusay na paraan para makontrol ang mga sangkap, lalo na ang dami ng asin at iba pang pampalasa. Pangwalo, maging mapanuri sa suka. Habang yung suka mismo ay di mataas sa sodium, ang quality at klase ng suka ay pwedeng makaapekto sa kabuuang lasa, na pwedeng mag-impluwensya sa dami ng asin na idadagdag mo. Pumili ng sukang may malinis at magandang lasa. Ang paksiw na isda, simple, masarap at tradisyonal na ulam na pwedeng maging bahagi ng healthy diet para sa mga senior. Ang susi, nasa maingat na pagpili ng sangkap at sa kontroladong paggamit ng mga pampalasang mataas sa sodium. Sa konting adjustment, ang ating mga lolo at lola ay pwedeng patuloy na mag-enjoy sa masarap na lasa ng paksiw nang walang pangamba sa kanilang kalusugan. Ang pagpapahalaga sa kalusugan nila ay pagpapahalaga rin sa mga tradisyong ito sa pamamagitan ng paggawa sa mga itong mas angkop sa kanilang pangangailangan. Ayan, yun po yung 5 pagkaing Pinoy na madalas nating ihain. Akala natin laging healthy, pero pwede palang maging risky dahil sa sodium, lalo na para sa ating mga mahal na senior citizens. Mahalaga pong tandaan na ang kaalaman ang best tool natin para pangalagaan ang kalusugan nila. Hindi natin kailangang tuluyang alisin ang mga pagkaing ito sa kanilang hapagkainan. Ang kailangan lang, masusing pag-iingat, kamalayan sa mga sangkap, at pagiging malikhain sa paghahanap ng mas healthy na paraan ng pagluluto. Kung may natutunan po kayo sa video na ito at naniniwala kayong makakatulong ito sa iba, lalo na sa mga may kapamilyang senior, huwag po kayong mag-atubiling i-share ito.
Pindutin na rin po ninyo ang like button kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay. At para sa mas marami pang impormasyon at tips tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga senior, mag-subscribe po kayo sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Kung meron kayong mga katanungan, komento o sariling karanasan na nais ibahagi tungkol sa paksang ito, huwag po kayong mahihiyang i-post sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig kung ano ang masasabi nyo. So, para i-recap lang natin, pinag-usapan natin yung 5 pagkaing Pinoy. Ang sinigang, lalo na paggawa sa instant mixes. Pinakbet na may maraming bagoong. Laing na may bagoong at matatabang sangkap. Tinola na gumagamit ng bouillon cubes o sobrang patis. At paksiw na isda na pwedeng may sobrang asin o toyo. Lahat yan masasarap at bahagi ng ating kultura, pero kailangan ng ating pansin pagdating sa sodium content, lalo na kung ihahain sa mga senior na may alta presyon. Ang pinakamensahe talaga natin dito ay huwag kalimutang maging mapanuri. Basahin ang mga food labels, kontrolin ang paggamit ng maaalat na sangkap tulad ng asin, toyo, patis, bagoong at mga instant seasoning. Mas mainam ang pagluluto mula sa simula gamit ang mga sariwa at natural na sangkap. Ang pagbabawas ng sodium sa pagkain, importanteng hakbang yan para makatulong sa pag-manage ng high blood pressure at maiwasan ang mga komplikasyon nito. Higit sa lahat, palaging kumonsulta sa inyong doktor o sa isang registered nutritionist dietitian para sa mga payong medikal at nutrisyon na angkop sa partikular na pangangailangan ng inyong mahal sa buhay na senior. Sila ang makapagbibigay ng pinakatamang gabay para sa kanilang kalusugan. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hangad po namin ang good health para sa inyo at sa inyong pamilya, lalo na sa ating mga respetadong senior citizens. Hanggang sa muli.